Love it. Speaking of the people naman na nagpapasaya sa inyo, ayun, yung family, ginagamit nyo rin sila sa material nyo, di ba? Kaya sabi mo sa NFT. Oo, naman. So, Oo. alam ba nila na gagamitin mo sila? Pag manunood lang sila. Hindi kasi bata pa eh. Pero yung panganay, 15, 16 na eh. So, pwede na siya manood talaga. So, medyo nakikita din niya yung observation ko sa mundo through my jokes. Sabi niya, oo nga, no? Gawaganon siya pag ina-explain ko pag nakikinig niya yung mga jokes ko. Pero as a parent, and then syempre yung frustrations mo as a parent, lumalabas sa sulat kasi kailangan mo siya ilabas eh. Tapos humingi ka na sa klolo sa mga ibang parents sa audience. Sino mga parents dito? Di ba? Ang hirap. And then pag pumulak sila, then yung parang support group mo na rin sila. Nakonsole ka rin. Oo, support group mo sila, parang ganyan. Sa akin kasi siya yung unang nakakarinig ng mga unang joke. Siya yung test audience Bago, mo muna. kumbaga bago yung open mic, siya pa muna. So siya na yung siya na yung nagsasabi sa akin na pangit. Or parang try mo pa kasi So din in some way may mga ambag din sila dun sa material. sa material. So alam nila 'yun. Minsan nga yung mga napag-aawayan, ganun, napagtatawanan na lang namin dahil na turn I was just into about to joke. ask nga, Oo, yung mga napag-aawayan ganun, ba? napag-aawayan. So siya, medyo healthy din sa amin kasi parte yun ng isang relasyon, ang magandang komunikasyon. So, Yan, tama. Period. Ako po siguro mabalik ko lang din dun sa cancel culture. Siyempre yung nangyari kay Gold. Oo. How has that affected the scene? Kasi syempre siya yung pinaka naging biktima ng Oo. cancel culture, na-cancel yung buhay niya eh. Totoo, yan yung sobrang bigat nung nangyari na yan kasi as Comedy Manila also, as a production house, we tried our best to keep yung mga comedians like Gold safe. Yeah. Kasi siya dark humor ang material niya. Yeah. So parang nung nakita namin na may naglabas ng video niya na parang siya, na may hate na dumarating. So we tried, nag-adjust agad lahat. Okay, for pag may mga comedians sa dark humor, wala na maglalabas online. Huwag kayo magpo-post ng jokes online. Kasi hindi kasi sa Comedy Manila yung video na yun eh. So kami sa Comedy Manila, kung mapapansin mo, bihira kami mag-post ng videos, pictures ng shows, ganyan. Kasi gusto namin talaga live. Lalo na pag dark humor, medyo hindi siya talaga maano. So nung nangyari yun, talagang may death threats na talaga when it happened. May death threats sa venue, may death threats kay Gold, may picture ng bahay ni Gold. Oh my Then gosh. after 2 years, that happened. No? Yeah. Kala nga namin tapos na eh. Parang Grabe, 2 years later. 2 years later yun. Tagal yan. So ang problema dito sa landscape ng internet ng Pilipinas is that yung joke ni Gold or minsan yung mga jokes, sinishare siya hindi para magpatawa, kundi para mang-trigger. So yun maghanap yung din kaya ng yung mga maghanap din ng mga katulad nilang ng hate dun Mga sa splice Yeah. video Oo, din. kaya ang gagawin, galit ako sa'yo, di ba? Itong joke na to, alam ko matitrigger ka. Bra, ito, pas pagtatawanan na gano'n. So hindi, wineponize siya ng mga taong galit dun sa topic ng joke niya. So ginawa nilang gano'n. So ginawa ng tao to share and to trigger other people to get mad, hindi para mag-share ng laughs. So, papansin mo din yan sa mga comedian. Kung ang comedian galit sa isang politiko na ayaw mo, di ba? Si-share mo din siya, di ba? Yeah. So, wine-weaponize yung Yeah. joke. And then it led to that. Kasi hindi nawala yung galit ng tao. Kasi talagang fuel lang nila na magalit Yes. sa joke. And dun sa nag-joke, nung ginawa naman yun ni Gold, para magpatawa, hindi para mang-asar. Siguro ang masamang nangyari doon talaga for me, winaponize yung joke niya. So parang nung nangyari yun, talagang nag-town hall meeting kami, tinawag namin lahat ng mga comedians together. Siyempre, to maglabas na rin ng sentimento sa nangyari. Umiyak kami. Kasi syempre, mahirap siya i-process din. Yeah, I'm sure. And I'm sure it's very scary. Oo. Totoo. Kasi lalo na yung walang nakakita nito in the future. Yung parang nag-start pa lang yung eksena noon na wala namang naisip na meron bang mangyayari na ganito. So lahat sa amin ito ay first time. Parang So,
nag-invite kami ng mga police to talk to the comedians on how to handle pag merong death threats, wag nyo nang patulan, and then huwag kayo masyado mayabang online kasi isipin mo comedians or any performer, pagkawari, nakikipag-retaliate tayo sa mga bashers. Hindi mo alam kung sino yung talagang siraulo na Yeah. Sino yung may bitaw talaga Oo. na? Tapos sabi niya, kayo yung worst na tao na pwedeng magyabang kasi sa poster nyo, nandun yung venue nyo. Ano oras kayo nandun? Yung mukha nyo nandun. So, ang dali yung puntahan, sabi ng police. So, it was a parang wake-up call to the comedians na, or yung mga comedians na mayabang online, kala nila hanggang dun lang. Kasi minsan talaga, kasi yun din for some of the young comedians, ang problem is that they think that traffic sa page nila, yung Whether good or bad. whether good or bad is good for them. Hindi. So, dapat nandun tayo, focus tayo sa, nagpapatawa ka lang, yun nata cloud chaser dapat. Di ka cloud chaser or nang titrigger ka ng tao na parang kaming pinag-uusapan yung ano ka, dahil inaaway mo sila online. Hindi dapat ganun. So, naging kinausap namin lahat ng comedians na focus tayo sa pagpapatawa, hindi yung gusto nating sumikat na ganyan na nakipag-away or nang titrigger ng tao. Yes. Kumbaga, mas maganda nang mahalin ka ng tao sa kung ano yung naibibigay mo. Hindi dun sa kung paano kanila nakikita na may mga kaaway. ganyan. Oo. And let this be a lesson din, just ko sa social media po, Huwag niyong gamitin yung joke as a material just to prove a point. Oo. Yeah. Huwag yung seryoso. Share nyo lang siya para magpatawa. Tsaka totoo talaga na kapag in video format na siya, iba na siya. Kasi hindi mo na magigets yung, iba po talaga yung live, yung you're in the room, Hindi mo na yung masasala kung sino yung context. manonood. Yung build-up mula ng start ng set niya, hanggang doon. Saka yung audience online, majority dyan di nila alam pa yung stand-up. So, ang Yeah. niisip lang nila, may isang tao nagsasalita sa stage na galit, na gustong manira. ganun. Lalo na kung sa Facebook, Diyos ko. Oo, di ba? Shout out to Facebook. Shout out sa Facebook. Talagang wake-up call yun sa lahat. Yeah. It was a wake-up call to make sure na we're very responsible where we take our comedy. Best stage para sa comedy is always live, not online. So after that, like, especially that material was very controversial. So, kayo ba, do you still touch that topic sa personal nyo ng mga sets? Or are there also any other things na parang kayo, hands off na talaga kayo? Again, walang bawal eh. So, hindi ka pwedeng, you cannot be afraid to tackle a topic if you think it's funny para makita ng iba na it's okay as long as it's funny. Kasi syempre may responsibility ka din sa next generation ng comedians. Pag ikaw natakot, Censorship. pero kasi ba't ka matatakot if ang purpose mo talaga magpatawa? nga So eh. dapat ganun yung establish sa mga young comedians. Dapat talaga gusto mo lang magpatawa. Please make it really funny na makalimutan ng tao na yun ang topic nyo. Pero natawa muna siya. Yun yung goal eh. Natawa ka. Puta, ba't matawa ko dito? Ito, ang topic nito, masama. Ganun. Pero, Tsaka I think it has to be funny to you oo, personally. yan. Ikaw ang first audience ng joke. Speaking It's of the that, intention. has Tsaka there kung- ever been sorry. Ay, sorry. Kung meron ka rin ginawang joke at medyo nagdadalawang isip ka din, wag mo muna ibitaw. Oo. May something Open mind. din na Okay. nagsasabi sa'yo. Oo, wag mo, Okay. baka may sinasabi rin sa'yo na baka hindi pa ready yung audience dito or parang, basta kung half-hearted kang bitawan, wag muna. Meron ding nagsabi niyan sa, i-guess natin yung Baklang Kanal. Si Baklang Banal. Baklang Banal, oo. Ina Evans. Oo, Yeah. si Si Ina Ina, Evans. okay, Sinabi niya din yun na parang kapag nagkaroon siya ng, yun nga, yung doubt dun sa joke, wag na lang. Oo, wag na lang. Oo. Kasi baka may hindi mo mapanindigan di ba? Saka affected yung delivery. Yes. Yeah. Parang pag nagdududa ka sa sarili mo, hindi full out yung delivery. So hindi din naniniwala yung